Kurap-kurap na lang ako hanggang sa hindi na matanaw ang sasakyan ni Daniel kaya nagkaroon na ako ng pagkakataong lapitan si Pancho. Agad kong hinawakan ng pisngi niyan 2 beses na natamaan ng malakas na suntok. Pumasa ang kamao ni Daniel sa pisngi niya sa bigat ng kamay nito. Patawad. Ako na ang humingi ng tawad sa ginawa ni Daniel sa kanya at hindi ko napigilan ang pangiinit ng mga mata ko. Nakahabag ako sa nangyaring ito sa kanya at alam kong responsable ako sa nangyari. Napadaan lang naman siya pero ito ang napala niya. Wala kang kasalanan. Wala ka dapat ihingi ng tawad. Batid niyang huwag ko siyang isipin. Pero kasalanan ko din. Ako may dahilan ba't niya yung ginawa sa'yo? Naiiyak ko sinabi at nagulat naman ako nang pahirin niya ang luhang naglanda sa pisngi ko. Wala ka sabing kasalanan. Huwag kang umiyak. Pinatatahan niya ako. Mabuting at napadaan ako kung hindi. Baka siya ang mayroong gawin sa'yong hindi maganda. Umalis din agad si Pancho. Matapos namin mag-usap, panay pa ang salita ni Inang nang hindi magaganda pero wala lang pakialam ang binata. Sa halip ako mas inintindi ni Pancho at sinabing baliwala ang mga natamo niya at sinikap niya lang na huwag patulan para hindi na mas lumaki pa ang gulo. Bakit nandito ang lalaking iyon, Eunice? Galit na tanong ni Inang nang makapasok kami ng bahay. Sinabi ko na sa inyo, Inang. Nagmagandang loob siya. Siya na nga nasaktan, nagagalit pa kayo sa kanya? At kung ano na pa mga pinagsasabi niyo kanina. Pagtatanggol ko sa binata dahil talaga namang walang ginawang masama si Pancho. Sa Daniel nga ang merong ginawa. Sa pilitan niya akong pinasasama sa kanya kahit na ayoko. Ano ba naman kasi nangyari at nagpambuno ang 2 binatang iyon at nagalit ng ganoon sa senyorito? Galit pa rin ang tono niya at makas talaga ang labis na pagkadisgusto kay Pancho. Mariin ako napapikit, sabay hinga ng malalim bago nagsalita. Sa Daniel po kasi, Inang. Nahihirapan akong itinuloy. Pinipilit niya akong sumama sa kanya kahit na ayoko. Ay nako, Eunice! Sasama ka lang naman pala kay Senyorito Daniel para ipasyal ka. Anong inaarte mo? Hindi ba't nagpaalam na nga siya sa akin na iramin ka kahit sandali? Sa pagkakataong ito hindi ko na napigilan ang sarili ko. Wala kasi itong alam sa nangyari sa akin kagabi kaya nito nasasabing sumama ako. Hindi ako agad nagsalita. Diretso ko lang tinignan si Inang. Walang pag-aalilangan kung hinubad ang damit kong mahaba ang manggas at tanging bra na lang ang natira. Natutok niya ang bibig niya na makita ang bakas ng mga daliri ni Daniel sa magkabila kong braso. May bakat pa na pagkakabaon ng kuko dahil sa labis na panggigigil nito sa akin kagabi. Maubi at mamula-mula pa. Sino? Hindi maituloy ni Inang ang gusto niyang itanong kahit na alam niya naman ako sino. Nakikita mo to, Inang? Tinuro ko ang sarili sa kalmado kong boses ngunit pilit ko lang pinatatatag. Gawa ito na lalaking gusto niyong samahan ko. Natulala siya sa narinig habang nakatitig sa mga braso ko. Anak, hindi. Hindi yan sa'yo magagawa na lumalabas pa Inang na sinungaling ako. Hindi ko na napigilang magdamdam dahilan para siya'y matigilan. Kagabi, habang kayo nagsasaya, kamunti kanya nahuhunggasain. Napakiusapan ko lang. Maikling paglalahad ko na ikinailing niya, batid na ayaw niya akong paniwalaan. Hindi. Hindi yan magagawa ni Senyorito Daniel sa'yo. Eunice, sino kong gagawa nito? Sarili ko? Masyado makitid at saradong isip ni Inang pagdating sa mga santilian. Hindi ko lubos matanggap na nagmumukha pa ako ngayon ng sinungalin kahit kita ng ebidensyang sinamantala ko. Si Pancho! Malamang si Pancho ang utang na loob, Inang! Napakabait na tao ni Pancho! Siya nga nagtanggol sa akin kanina at kung naisama na naman ako ni Daniel, baka kung ano na naman ang gawin ng lalaking yun sa akin. Hindi ko na napigilang hindi magtaas ng boses. Hindi ko siya iniyaang makapagsalita at nagpatuloy lang ako sa gusto ko pang sabihin. At bakit bang init-init ng dugo niyo kay Pancho? Para sabihin ko ulit sa inyo, mabuti siyang binata. Hindi siya kagaya ng mga santilya na tinitingala ninyo. Natulala lang siya at hindi niya maapuha pang sasabihin. Halatang hindi niya alam ang gagawin kaya nilapitan niya na ako. Nak, makinig ka. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at pinakatitigang mabuti. Huwag na lang ito makalalabas, ha? Ano man ang ginawa sa'yo ni Senyorito Daniel, pagpasensyahan.
Gulat kong tanong dahil hindi ito ang inaasahan kong sasabihin niya dahilan para muli siyang matigilan. Pagpasensyahan, inang. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa sarili kong ina. Hindi lubos maproseso ng isip ko kung paanong ito ang nasabi niya. Ganoon siya katakot sa impluwensya ng mga mayayaman na iyon. Ang inaasahan ko magagalit siya sa binata at kakausapin sa senyora o sa senyor tungkol sa ginawa sa akin itong si Daniel, pero hindi. Sa halip, na manahimik daw ako at magpasensya. Totoong ayoko na iskandalo at maging tampulang atensyon kapag kumalat ang tungkol dito, pero hindi ko matanggap na sarili kong ina wala palang lakas na loob na ipagtanggol ang anak niya. Hindi gaya ng inaasahan kong gagawin niya. Nagkamali ako. Dahil desperado na akong ipaintindi sa kanya kung anong sitwasyon ko, kaya ayoko sumama kay Daniel. Sinabi ko na ang dahilan pero di ito ang inaasahan kong sasabihin niya. Manahimik at pagpasensyahan. Kapag pala ako na-rape ng isa sa mga santilyan, mananahimik lang pala dapat ako at tanggapin na lang ang pinaggagawa nila sa akin. Dahil mayaman sila, may karapatan at kakayahang gawin ang nais nila sa mga taong mas mahina sa kanila. Ganoon na pala ngayon. Ang mahirap, wala na dapat boses. Isang malaking katarantaduhan. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil. Anak, nakikinig ho ako. Mariin siyang napapikit at alinsunod na napalunok. Alam mo naman na mga kayang gawin ng mga santilyan, hindi ba? Ang mga mayayaman kayang baliktarin ang sitwasyon. Kung makalalabas ito, kaya nilang palabasing inakit mo lang. Napasinghap ako. Inakit? Meron bang lalaking inakit na namuwersa sa babaeng ayaw? Maliwala na pala ang woman's right. Kayo, nay, babae rin, pero ang kitid ng isip nyo, inang. Hindi ko na napigilang mangalit ng husto. Totoong madalas inosente ako sa mga bagay-bagay sa paligid ko, pero alam kong karapatan ko. Sadyang takot lang din talaga ako dahil ang totoo niyan, tama naman si inang. Kayang-kayang baliktarin ang mga santilya na sitwasyon. Skandalo lamang ang hatid dito sa magkabilang panig, lalo na sa akin na ang gusto'y tahimik na buhay. Walang iniisip na ganitong klase ng problema. Kaya hanggat kaya ko'y palalagpasin. Sige, palalagpasin ko. Sisikapin ko na lang umiwas hanggat kaya kong umiwas para na rin sa ikapapanatag ng isip ko. Madalas ay nakakapanghina ng loob ko ang mga tao makakaharap mo, maimpluwensya at kayang-kayang mambaliktad. Sige, anong gagawin natin, Eunice? Kakasuhan natin sa senyorito Daniel ng sexual harassment? Alam natin wala tayo. Inang, hindi naman yun eh. Sinikap kong wag gumaralgal ang boses ko at pigilan ang nagbabadyang pagluha. Hindi ho itong inaasahan kong sasabihin niyo sa akin. Ang inaasahan ko ay handa niyo akong ipagtanggol. Kahit mayaman man yan sila. Pero sa nakita ko, ina, parang gusto niyo pang konsentihin ko ginawa ni Daniel sa akin at hayaang maulit pa. Paglalabas ko ng saloobin at hindi ko na nga napigilan ang pagluha ko. Nahigit niya ang paghinga niya kasabay rin ang pamumula ng kanyang mga mata na hudyat na naluluha din. Anak, hinawakan niya magkabila akong pisngi. Sana'y maintindihan mo rin na gustuhin ko mang ipagtanggol ka. Pero alam mong wala tayong kakayahan pagdating sa usaping labanan sa pera, hindi ba? Pera na nagpapagalaw sa lahat. Naintindihan ko ang pinupunto niya pero ang akin ay hindi niya lubos maunawaan. Pinahid ko ang pisngi ko para palisin ang mga luhang naglanda sa akin at umayos ako ng tayo at pinatatag ang aking mukha. Kaya nga ako, ina. Pera-pera na lang ang labanan sa buhay ngayon. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ay kung bakit kaya kayo ganyan. Nalaman niyo ng ganitong ginawa sa akin, parang gusto niyo pang i-entertain ko si Daniel. Parang sa kabila ng ginawa niya, gusto niyo pang pakaharapan ko siya. Kasi anak, hindi rin tayo makakaiwas. Kanila ang lupain ito. Kaya hanggat kaya mo siyang pakasamahan mo na lang. Kunin mo ang loob niya para magkaroon ka ng kontrol sa kanya. Para hindi niya na ulit iyon magagawa sa'yo. Saan niya dahilan para mapaisip ako? Kunin ang loob nito upang magkaroon ako ng kontrol kay Daniel? O kahit kay Dexter? Kung magagawa ko nga ba iyon, malaya ko madidiktahan sila.
Pero napakalabong magawa ko iyon. May sarili silang isip, may mga sariling pagnanasa na kapag nangibabaw hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. Umiling ako. Malabong magawa ko iyan, ina. Hindi lang sa Daniel ang problema ko, kundi ang kuya niya. Sa Dexter. Pareho nila akong gusto, ina. Ayaw ni Daniel na mapunta ako sa kuya niya at ayaw naman ni Dexter na mapunta ako sa kapatid niya o sa kahit na kanino pang mga lalaki dyan. Kaya hindi ko na alam ano bang tama akong gawin. Nahihirapan na ako. Kung magpapatuloy ito, nakikita ko nang hindi talaga maganda ang patutunguhan ng sitwasyon ko. Kahit si Ina ang natahimik sa sinabi ko na tila nag-iisip din siya kung ano bang tamang gawin o solusyon sa problema ko. Hindi naman pwedeng dalawa sila. Saad ni Ina ang kasabay na mariing pagpikit. Hindi ko naman alam na hantong pala sa ganito. Ngayon, napagtanto niya na. Hindi ho talagang pwedeng dalawa. Kung hindi sila titigil, Ina, baka sila pa maging dahilan ng mapadaling buhay ko. Kung nakita niyo lang si Daniel kagabi, parang gusto niya na akong tuluyan. Nang sabihan kong tigilin niya na ako. Saad ko na may labis na kaba at takot. Lumamlam ang mga mata ni Ina. Hindi ko alam kung paano ka ilalabas sa ganyang sitwasyon, pero maniwala ka. Hindi ko gustong nasa ganyang lagay ka. Hindi ko rin ho alam paano ko makakawala sa kanila. At kung paano kung makakalayo sa dalawang magkapatid na nagbabadya noong mabaliw. Kapag nakagraduate ako, sasikapin ko makaalis sa lugar na ito. Kahit ito ang kinalakhan kong lugar at kahit pa marami akong masasayang mga memorya dito sa probinsya, sasikapin ko pa rin makalayo. Masaya ako nagbalik eskwela, araw na Lunes. Ngiting-ngiti ko sinalubong ang kaibigan kong si Ondeng. Lalaki ito pero pusong babae. Kasama ang isa ko pang kaibigang si Anya. Oo, may kaibigan akong lalaki pero binabae. Nagtitili ang dalawa kong kaibigan na makita ako at nagyakapan kaming tatlo pagkapasok ko pa lang sa gate ng universidad. May mga kaibigan ako rito sa eskwelahan ngunit sa aming nayon, wala. Puro lalaki kasi ang karamihan doon at ang mga kababaihan naman ay hindi ko mga kasundo. Sina Ondeng at Anya naman ay karating bayan nakatira, kaya bihira kami mga magkita-kita kapag nasa labas na ng eskwelahan. Pero may mga pagkakataong binibisita naman nila ako sa bahay. Dito sa eskwelahan, ako mas nagiging masaya dahil nandito ang mga mabubuti kong kaibigan. Simula elementary pa lang kami ay mga magkakakilala na at pare-pareho kami ng mga kursong kinuha. Namiss ko kayo. Naiiyak kong sinabi sa kanila dahil totoong nananabik ako sa mga presensya nila. Oh, namiss ko rin namin, sisi. Si Ondeng na hinilikan pa ako sa magkabilang pisngi na ikinahagiki ko. Ganito talaga ito, nangahalik sa pisngi. Nakagawian niya ng gawin sa amin ni Anya. Oo nga, we miss you. Namiss din namin ang kagandahan mo. Sa Anya na muli akong niyakap nang mahigpit at tumugon din ako. May isang buwan din ang naging bakasyon. Mahaba-haba rin kaya nasabik ako sa kanila at hindi na ako makapaghintay na abalahin ang sarili sa pag-aaral matapos ng hindi mga magagandang pangyayari sa akin. Palagay ko, eskwelahan na magsisilbing pahinga ko mula sa lahat ng naranasan ko nito mga nagdaan linggo. Kasama ko na ngayon ang mga kaibigan ko kaya natutuwa ako at masaya talaga ako. Nagkulitan pa kami habang naglalakad patungong department building kung saan ang classroom namin. Magkakaklase kami sa lahat ng subjects kaya hindi na kami hiwa-hiwalay. Lahat ng madadaanan namin lalaki estudyante, kahit mapababae ay inuulan ako ng bati. Kahit dito rin, mababait at mga palabati ang mga estudyante kahit mga professors. Magandang umaga, Ines. Mabuti na lang talaga nagpasukan na. Nakita ko na naman ang ekspresyon ko. Hey, Ines! How you doing, baby? Ang ganda-ganda naman talaga ng umaga eh. Magandang umaga. Ines, good morning. Samot-saring pagbati at kindat ang inaabot ko mula sa mga pilyong estudyante at ang iba pa'y animoy nagkukunwaring aatakin sa puso nang makita ako. Kaya napatawa na lang kami ni na Ondeng at Anya. Iba talagang alindog ng isang Eunice eh. Maharot na sinundot ni Ondeng ang tagiliran ko kaya napaigik ako. Kaya nga eh, sinalo lahat niya ni Eunice. O kaya, kailan gaganda? Napahawak si Anya sa mukha niya at kumuha ng maliit na salamin sa bag. Sinasabi ko naman kasi sa iyo, mag-skincare ka.
Iwasan mo rin yung kakapuyat mo, kakabasa ng Wattpad series. Tila isang payo ngunit pagalit ni Ondeng sa aming kaibigan. Ngumuso si Anya. Nag-skincare naman ako. Saka hindi na ako masyado ngayon nagpupuyat. I-confiscate nga ni mamang phone ko. Pero bakit hindi pa rin ako gumaganda? Tila masama ang loob na maktol niya. Hinawakan ko siya sa balikat. Ano ka ba, Anya? Maganda ka. Wala namang nilika ang may lalang. Napangit eh. Saad ko upang pataasin ang kanyang kumpiyansa. Nasasabi mo yan kasi maganda ka. Maganda na, humble pa, mabait pa. Magkaroon ka man lang ng sungay, Eunice. Sanalo mo na lahat ng magagandang katangian eh. Kung alam lang sana nito na ikapapanghama ko na ang mukha kong ito. Gustuhin niya pa kaya magkaroon ng magandang mukha na kagaya ng akin? Naku, Anya. Ikaw, maganda ka. Pero madalas ka talagang insecure ah. Minsan nasarap mo sa bunutan. Maganda ka pero hindi ka nilang makontento. Pananaway at pagalit pa ni Ondeng kay Anya na parang batang nagpapapadya kaya natawa na lang kami. Inangkla ko ang braso ko sa kanya. Halika na nga, Anya. Isipin mo maganda ka talaga. Ang kagandahan ay magmumula muna iyan sa sarili. Palagi mo yan tatandaan. Yakag ko na may pagpapayo na rin. Mukha namang nakinig siya at ngumiti na. Salamat, friend. Patagilid niya akong niyakap. Mabait at malambing naman ito lalo na sa akin pero may pagkakataon lang talaga na dahil babae, kinukulang siya ng kumpiyansa sa sarili lalo na't nakikita niya akong kaibigan niyang kumpulan ng atensyon at inuulan na lang parati ng puri at pagbati sa tuwing may nakakakita sa akin. Pero bilang kaibigan, ayoko nang ganoon ang mararamdaman niya. Ayoko siyang mainggit sa mga nakikita niya maganda sa iba dahil lahat kami may magagandang katangian. Kung alam niya lang ang dinadanas ko ngayon, hindi niya nahihilingin pa na maging katulad ko. Nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa nakarating na nga kami sa classroom at kagaya ng parating nangyayari, pagkapasok ko pa lang ay nasa akin na agad ang atensyon ng mga kaklase ko. Iniisip ko nga madalas, ano ba ako sa paningin ng ibang tao? Kapag naman ako humaharap sa salamin, ordinaryong mukha lang naman ang nakikita ko. Wala akong makitang kakaiba sa akin. Pero sila parang araw-araw nakakakita ng anghel na bumaba sa lupa kapag ako na ang dumadaan. Titig na tila ayaw na ayaw mawawaglit. Bumuntong hininga na lang ako at naupo sa pwesto ko. Ganoon din si Ondeng at Anya na naupo na rin sa kanila mga pwesto. Inilabas ko mula sa bag ko ang libro na pag-aaralan namin sa subject na ito ngunit bawat pagkilos ko, ramdam ko may init na tingin sa akin ng mga kalalakihan kong kaklase. Kaya hindi na ako nakatiis. Nagangat na ako ng tingin sa kanila at isa-isa ko silang mga tiningnan at pinasadahan ng mabilisang tingin. Napalunok ako nang makita ko kung gaano nanlalamlam at nanlalagkit ang mga mata nila sa akin na para bang may gusto silang gawin na hindi lang nila magawa-gawa. Parati naman ganito pero hindi talaga ako masanay-sanay. Ayoko ng ganito ngunit wala naman akong magawa kahit na ayoko mang tingnan nila ako. Naramdaman ko ang pagkalabit ni Ondeng sa tagiliran ko kaya bahagya akong napapitlag nang makaramdam ng kiliti. Nilingon ko siya. Inilapit niya ang bibig sa tenga ko para bumulong. Itsura niya nila, parang gusto ng Maria Clara. Nalaki naman ang mga mata ko sa narinig kaya wala sa loob ko siyang natampal sa braso. Ondeng! Saway ko sa kanya. Sorry, dalagang Pilipina ka nga pala. Nag-peace sign siya at unti-unti ibinalik ang atensyon niya sa kapit din niyang libro. Napailing na lang ako. Muli ibinalik ang atensyon ko sa unahan at hindi na inintindi ang nasa paligid ko. Imbis na mag-aral sila, ako talaga ang pinagkakaabalahan nilang pagtuunan ng oras, kakatitig sa akin. Kung nagre-review sana sila ay mas mainam pa. Matapos ng naunang subject namin, nagsunod-sunod na ang klase at laking pasalamat ko at naging abala ang isip ko sa pag-aaral sa buong maghapong ito na wala akong ibang iniintindi kundi lahat-lahat ng pinag-aralan namin ngayong maghapon. Nakakapagod na araw? Nagunat si Anya nang matapos ang pinakahuling subject namin. Parang hindi ko nga naramdamang nag-lunch tayo kanina. Gutom ako. Si Ondeng na hinihimas-himas pa ang tiyan. Merienda tayo sa bahay. Yakag ko sa kanila, kasabay noon ang pagkislap ng mga mata nila. Oo, sige ba? Hindi namin tatanggihan ang paanyaya mo sa amin. Maraming pagkain sa bahay niyo eh. Agad namang sagot ni Ondeng sabay tingin kay Anya. Pero si Eunice, hindi tumataba. Sexy pa rin at napakabaling kinita ng katawan. Si Anya na pinasadaan ako ng tingin sabay taas baba ng 2 kilay. Kayo naman? Hindi.
Pagtanggi ko sa mga sinasabi nila. Ano, tara na? Para maaga tayo makarating sa bahay at hindi kayo gabihin sa pag-uwi. Yakag ko na sa kanila. Nagayos na kami ng mga kanya-kanya naming gamit at lumabas na ng building. Naghaharutan pa kami sa daan palabas ng universidad kung ano-ano kasing sinasabi nitong si Ondeng kaya kami panay tawa. Ngunit ganoon na lang ang pagkapalis ng ngiti ko nang dumako ako ng tingin sa magarang sakyan ni Dexter na nakaparada sa gilid ng kalsada. Pinagtitinginan siya ng mga estudyante dahil bukod sa maganda ang sasakyan niya, ubod talaga ng takaw pansin ang kakisigan niya. Walang hindi nakakakilalang siya si Dexter Santillan na ngayon ay prenteng nakahilig sa gilid ng sakyan niya, malapitan sa pinto ng front seat at may suot na sunglass. Nagiinit ang magkabila kong pisngi dahil sa magandang tanawin pero sa kabila noon ay parang gusto kong pumasok ulit sa loob para maiwasan siya. Kahit nakasuot siya ng itim na salamin, alam ko na sa akin lang ang tingin niya kaya hindi ko tuloy napigil ang hindi mapalunok dahil sa kaba at pagkaaligaga. Binaligan ko sina Anya at Ondeng ngunit kahit sila'y natulala at nastatwa na nang makita ang gwapong binata. Si Mr. Dexter Santillan yan, di ba? Nagkakandautal na tanong ni Ondeng sa puang dibdib at napakagatlabi habang nakatitig dito. Oh gosh, ang panganay na binatang Santillan nga! Si Anya na sa puang bibig na animoy dinaig pa ang nakakita ng artista. Habang sila namamangha, ako naman itong hindi na mapakali kung paano akong iiwas o kung anong dahilan ang gagawin ko makaiwas lang. Mukha namang nahalata ni Dexter na bala ko siyang iwasan kaya tatakbo na sana akong pabalik sa loob ng university nang si Ondeng ay bigla akong hinawakan sa braso dahilan para matigilan ako at hindi na natuloy ang binabala kong pang-iwas. Papalapit siya sa'yo, Eunice. Tila kinikilig na sinabi ni Ondeng na may pagtilipa at may kasama pang pagkislig kasabay ng pagyugyug sa akin. Oh, Ondeng, bitaw! Kabado kong saad sa kanya at sinubukan ko alisin ang kamay ng bading sa akin. Pero imbis na bitawan ako'y wala sa loob na humigpit pa ang kapit niya sa akin dahil sa pagkakakilig niya. Ano naman ito? Let go of her arms! Narinig kong maring utos ni Dexter kay Ondeng nang makalapit na siya sa kinaroroonan namin kaya kahit ayoko'y napilitan akong lingunin siya. Nabigla naman si Ondeng at natulalang napatitig kay Dexter at unti-unting dumako ang tingin niya sa akin at sa kamay niyang nakahawak sa braso ko at binatawan niya nga ako. Napalunok ako at napilitan tuloy akong harapin si Dexter kahit na ayoko. Seryoso lang mukha niyang nakatitig sa akin na para bang may nagawa akong mabigat na kasalanan. Dexter, sabit ko sa pangalan niya at siyang panlalaki naman ang mga mata ng mga kaibigan ko. Marahil nagulat sila nang tawagin ko ito sa pangalan lang at alam ko kung anong iniisip nila ngayon. Tingin pa lang ng mga kaibigan ko ay nang iintriga na. Come with me. Pautos iyon. Palagi na lang nilang inuugaling pasakayin ako sa mga sasakyan nila kahit alam nilang ayoko pero kapag ata mas lalo ako nagmamatigas, lalo silang nagagalit. Pero kapag namang sinubukan kong sundin siya na isang sabi niya lang, walang pagpoprotesta, sigurado ako na mas lalo akong hindi makakaiwas at ang masama pa'y mas lalo ring hindi ako makakawala. Ayoko sa kanila ni Daniel. Masyadong mga mapangahas na lalaki at hindi iniisip ang kanilang mga ginagawa at dinadaan lang sa dahas at paspasan. Hindi uso sa kanila ang salitang maghintay. Ngayong kahit pa alam nila na isa akong dalagang walang taglay na kapusukan sa katawan, at iniisip ko muna ng mabuti ang lahat ng mga ikikilos ko bago ako gumawa ng isang bagay. Ngunit pagdating sa kanila, parang wala akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko at gusto nila ni Daniel sila ang susundin ko. Paano naman ang kalayaan ko mag-isip at pumili na lalaking gugustuhin ko na palagay ko'y para sa akin kung ganito silang parating hindi ako binibigyang laya? Pakiramdam ko, sino man sa kanila ni Daniel ang kasama ko'y wala akong karapatang humindi kahit nalabag na sa kalooban ko. Dexter, kasama ko sa mga kaibigan ko. Sina Ondeng at Anya nga pala. Sila ang mga matatali kong kaibigan. May lakad kasi kami kaya hindi ako makakasama ngayon sa'yo. Banayad kong pagtanggi sa kanya buhat ng malamyos kong boses. Gusto ko lang din talaga makaiwas. Dumako naman ang tingin niya kina Ondeng at Anya na mukhang nastatwa na at tutulo na ang kanilang mga laway nang malapitan nilang matitigan ng binata. Bakas na bakas sa kanila ang pagkamangha nila. Kahit ako rin naman noon, nabigla din sa kakisigan ni Dexter. Ganoon din kay Daniel. Kung pwede ko nga lang ibigay sa kanila ang magkapatid na ito'y ginawa ko na at tig-isahan na nila. Kaso hindi yun pwede. What are you?
Pinaningkitan ni Dexter ng mata sa Ondeng na tila nataranta nang siya ang kausapin. Ako po? Nautal na tanong ng bading at tinuro ang kanyang sarili. Bakla po ako. Alam ko seryoso at medyo nakakailangang pakiramdam sa paligid ngunit hindi ko mapigilang matawa. Kabi ni Anya. Halata kasing hulog na hulog si Ondeng nang masilayan ito na mas malapitan pa. Napataas naman isang kilos sa Dexter at binalingan ako kaya napatuwid ang tayo ko at tumikim para iwaksi ang pagkaaliw sa kaibigan. Napahawa ako sa aking batok. Ano Dexter? Huwag ka mag-isip ng iba dahil siya bading. Alam na alam ko na kasang iniisip niya sa mga oras na ito. Kita ko sa mga mata niyang matalim ang tingin niya iginagawad niya sa akin kahit na may itim siyang salamin na suot at batid niyang nagsiselo siya kaya siguro siya napatanong kung ano ba sa Ondeng. Ngayong malaman niyang binabae pala ito ay umayos na siya ng tayo at mukhang kinakalma na ang sarili. Mabuti naman, nakahinga ako ng maluwag. Hindi man siya nagsasalita pero ang aura niya ay tila kay dilim na dahilan para mas kabahan ako at mangilag sa kanya. Saan dapat ang lakad niyo? Seryosong tanong niya nang hindi man lang iniaalis ang tingin sa akin. Sa bahay lang naman, magmemerienda kasi kami. Nagugutom ng mga kaibigan ko kaya pakakainin ko sila. Tapat kong sagot. Nangunot ang noo niya. Pakakainin? Para atang ibang kahulugan ang pumasok sa isip niya sa salitang pakakainin. Oo, pakakainin ko sila ng pagkain sa bahay. Pagkaklaro ko dahil baka iba ang nasa isip niya. Tumangutango siya. I see. Maaari na ba kaming umalis, Ginoo? Hingin pa hintulot at pasintabi ko sa kanya. Hindi naman kasi pwede sa kanya na basta na lang ako magpaalam at lumayas sa harapan niya. Di nag-alburuto ito. At kahit hindi ako tumingin sa gawin ng mga kaibigan ko, ikita ko sa gilid ng mga mata ko na nagpapalipat-lipat ang tingin nila sa aming dalawa ni Dexter. Siguradong kukuyugin nila ako ng maraming katanungan kapag nasolo nila ako. Ngayon pa'y kating-kating na silang alamin kung anong meron sa amin ng binatang ito. Hindi. Tapid niyang sagot. Nalaki ang mga mata ko. Bakit? Sasama ka sa akin kasama mga kaibigan mo. Pagkasabi niya ay nagpamulsa siya kasabay ng pag-awang ng mga bibig namin. Gulat na tinuro ni na Ondeng at Anya ang kanilang mga sarili. Kami po sasama? Panabay pa nilang tanong. Tumango sa Dexter at binalingan sila. Yes, you both are hungry, right? I'll treat you then. You two are my girlfriend's friends. So tama lang na maging mabuti ako sa inyo. Pare-pareho naming nagkandalaglag ang mga panga namin tatlo ni Ondeng at Anya dahil sa narinig na sinabi ni Dexter. Girlfriend? Gulantang nasambit nila nang sabay-sabay at hindi sila makapaniwalang napatitig dito. Napapitlag pa ako nang bigla kong hampasin ni Ondeng sa braso kaya napangiwi ako dahil natamaan ang pasang dinulot ni Daniel sa akin noong nakaraan at hindi pa naman lubusang nawawala. Bakit hindi mo nasabi sa amin na nobyo mo si Mr. Dexter Santillan? Gulat na tanong ni Ondeng na hindi na alintana ang presensya ni Dexter sa gilid namin. Akmang kukurutin niya pa ako sa tagiliran ng hawakan ni Dexter ang pulsuhan niya dahilan para matigilan ito. Ganon din kami ni Anya. Don't you dare lay your hand on her, even the tips of your finger, and you will see what will happen. Dexter said in a warning, but his scary voice na ikinalunok nito at kahit kami ni Anya ay napalunok din. Agad namang binitawan ni Dexter ang kamay ng kaibigan ko at ibinaba ni Ondeng ang kamay niya at inilayo malayo sa akin. Nilagay niya sa kanyang likuran ang dalawang kamay. Paumanhin po. Nahintakotang sinabi ni Ondeng at kimi akong tiningnan. Sorry sis. Nagulat lang kasi ako. Hingin patawad niya naman sa akin. Nawa tuloy ako sa kaibigan ko. Ayos lang naman sa akin dahil sanay na akong ganito siya, napalahampas, lalo na pag natutuwa ako hindi kayo nagugulat. Sadyang sobra lang kung magbigay reaksyon itong sa Dexter. Ayos lang Ondeng, ano ka ba? Kinurot ko siya sa tagiliran, sabay humagikik para pagaanin ang paligid. Kung normal na oras lang siguro ito, malamang sa malamang ay nagkurutan at nagharutan na kaming dalawa. Alam ko na gusto niya rin akong gantihan sa ginawa kong pangungurot pero dahil kaharap sa Dexter, hindi niya nalang ginawa. Narinig kong pagtikim ni Dexter kaya umayos na ako ng tayo at muli siyang tiningnan. Let's go! Anyaya niya na at nauna na nagtungo sa magara niyang sakyan. Para-pareho kaming nag-aalangan ng mga kaibigan ko kung susunod ba kami sa kanya o ano. Pero sa huli sumunod din kami. Yun ang sinabi niya at ililibre niya raw kami.
Nakakahiyaman pero alam kong hindi niya tatanggapin kung pahihindian ko. Kaya ayos na siguro ito. Saan niya kaya kami dadalhin? Nang maunang maglakad sa Dexter, nagkaroon naman ng pagkakataon si Ondeng at Anya na bumulong sa akin at patagong kausapin ako. Iyari ka sa amin mamaya. Si Anya na animoy may malaki akong pagkakautang. Hindi mo sinabing bruha ka? Nagbakasyon lang, may nobyo ka na. At sandalyan pa. And take note, sobrang gwapo niya pero mukhang ubod ata ng seloso. Kaya ingat ka sister. Katakot yung mga ganyan lalaki. Si Ondeng may paalala pa sa akin.